I'm Natasha Ramos and I'm the voice of Jenny from the Block. I wonder if Jennifer knows I got paid so little for all of the work I did on her album. Don't be fooled by the rocks that I got. I'm still Jenny from the Block. Used to have a little, now I have a lot. No matter where I go, I know where I came from. From the Bronx! Noong 1990 ay nagulat ang marami sa mundo ng music industry. Noong mabuking ang noon ay sobrang sikat na duo na Milli Vanilli. Hindi pala talaga nila boses ang naririnig sa kanilang mga hits na kanta. 80,000 people, girl, you know it's girl, you know, I couldn't repeat it 15 times. Girl, it got obvious. So I stopped, I panicked, I ran off stage. Kaya nagdulot yon ng pagbawi ng kanilang Grammy. Nawasak ang kanilang karera, niyurakan ang pagkatao at naging simbolo sila ng pinakamalaking panloloko sa kasaysayan ng musika. Pero paano kung sabihin ko sa inyo mga idol na pagkalipas ng 3 dekada ay may isang superstar na gumagawa ng halos kaparehas na diskarte? Ang pinagkaiba lang ay sa halip nga na makancel at matulad sa Milli Vanilli ay naging icon pa ito at itinuring na isa sa pinakamalaking artist ng kanyang era. Oo mga idol, siya si Jennifer Lopez o mas kilala sa tawag na J-Lo. May kinalaman din ito kung bakit hanggang ngayon ay I don't know her pa rin ang sagot ni Mariah Carey tuwing tinatanong ito tungkol kay Jennifer Lopez. Pero kung totoo ang lahat ng ito, paano nga kaya nalulusutan ni Jennifer Lopez ang mga ganitong aligasyon? Halika at himayin natin ang madilim na sikreto sa likod ng kinang ng karera ni J-Lo. Linawin natin ang kanyang mga issue na may kinalaman sa mga nako-umano na kanta, nakaw na boses at ano nga ba ang sistemang nagpoprotekta sa kanya kaya malaya niya itong nagagawa. Ano nga ba ang problema sa pagitan nila ni Mariah Carey? Pag-usapan nating lahat yan. Pero bago ang lahat ay inaanyayahan muna kita mag-subscribe at i-like na din ang videong ito bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat mga idol. Welcome to Ang pinakamalaking pangloloko sa kasaysayan ng musika ay nakakabit sa pangalan ni Rab at Fab na mas kilala bilang Milli Vanilli. To give back their Grammy. It's the only time that has happened in music Sila ang history. ginawang gold standard ng music fraud at ang malaking kasalanan nilang ginawa, nagkunwari silang boses nila ang naririnig sa sikat nilang kanta. I think it's fair we show the real singer. Just like that, it was all over. Sila ang mukha ng napakasikat na duo pero boses ng iba ang ginagamit sa mga kanta. Parehas yan mga idol ng sistemang ginagawa umano ng sobrang sikat at napakalaking music artist na si J-Lo. Ang pagkakaiba, noong nabuking ang Milli Vanilli ay sobrang galit ng publiko pero kay J-Lo ay parang naging open secret na lang ito sa industriya ng musika. Parang naging normal na lang ang ganitong gawain. Pero bago natin himayin at pag-usapan ang napakalaking issue na to ay unahin nating talakayin kung bakit galit kay J-Lo si Mariah Carey. Naging sobrang sikat kasi na meme ang I don't know her na sinasagot ni Mariah tuwing tinatanong ito ng tungkol kay J-Lo. Mariah said, quote, "If I had the luxury of not actually having to sing my own songs, I'd do that too." Nagsimula ang problema nila mga idol noong 2001. Ginagawa noon ni Mariah ang pelikulang Glitter. Nakahanap siya ng isang rare na sample mula sa kantang Firecracker ng Yellow Magic Orchestra na pwede niyang gamitin noon sa kanyang lead single na ginagawa na Loverboy. Much as you want to, you can't do what Pero ang problema ay nalaman ito ng ex-husband ni Mariah na si Tommy Mottola na noon ay isang executive ng Sony Music. Sobrang galit pa ito kay Mariah dahil siya pa ikipag-divorce nito sa kanya. Kaya para umano isabotahe ang karera ni Mariah ay kinuha ni Mottola ang eksaktong sample at ibinigay kay Jennifer Lopez na ginamit naman sa kanta nitong I'm Real. Ang masaklap pa ay inunahang i-release ng kanta ni J-Lo ang kay Mariah kaya napilitan itong baguhin ang kanyang kanta sa huling sandali. Oo mga idol, hindi lang sample ang ninakaw kay Mariah kundi pati na din ang kanyang momentum. Kaya ang reaksyon ni Mariah noong tanungin tungkol kay J-Lo ay hindi lang ito simpleng parinig o patama. Ito ay pagpapakita niya ng pagkasuklam sa kawalan ng respeto ni J-Lo sa kanilang sining at sa kapwa niya music artist. Pagkayamot sa mundo ng
musikang kanyang kinabibilangan na niyuyurakan ng politika ng mga record labels. Lalo na at hindi lang naman talaga ito ang naging issue ni J-Lo. Maraming kontrobersya ang hinaharap nito ng dahil umano sa pagnanakaw ng hindi lang mga kanta kundi maging credit at boses mismo ng iba na maririnig natin sa kanyang mga sumikat na kanta. Pinakaunang tumatak na kanta ni Jennifer Lopez ay ang If You Had My Love na kabilang sa kanyang debut album. Pero pakinggan nyo to mga idol. Yan naman ang kanta ni Chan Timor na If I Gave Love. Parehas ang tunog, diba? Oo, hindi yan aksidente mga idol. Dahil ayon kay Chan Timor, habang inire-record niya ang kantang ito, ay nagkataong dumating sa studio si P. Diddy na agad ay pinereassure ang producer at composer nito na si Rodney Jerkins para gawa ng ibang lyrics ang naturang kanta para ibigay sa noon ay kasintahan nitong si Jennifer Lopez. Ang masaklap pa dahil na rin sa lakas at hindi ng koneksyon ni P. Diddy sa industriya ng musika nung panahon na yon ay nagawa nitong hindi halos mag-exist ang kantang iyon ni Chan Timor, habang ang kay Jennifer Lopez naman ay naging sobrang hit at halos naririnig mo pa rin hanggang sa kasalukuyan. Hindi rin mawawala ang pangalan ni Ashanti sa usapan dahil siya ang unang nag-record ng demo ng kantang I'm Real Remix para malaman ni Jennifer Lopez kung paano ito kantahin. Okay. Now, did you sing the reference to it? Because I hear you all over the song. Yeah. And I'm just like, why didn't they take Ashanti off the song? Pero walang paalam na isinama pa rin ang boses ni Ashanti sa final na recording ng kanta. Hindi rin ito agad nabigyan ng credit. Well, I demoed the record for her. That was way, way back. That was before I was signed to Murder Inc. And they kept my hook. And, you know, they kept some of the backgrounds and ad-libs and stuff like that. And it was funny. It was a bittersweet because I was really excited because it was J-Lo. You know what I mean? But I was so mad at Irv because I was like, you know I wanted that record. At nung mabigyan, ay inilagay lang ito bilang isang background singer. Si Ashanti din ang nagsulat ng kantang Ain't It Funny. No, Ja wrote Ja wrote. Real. I wrote Ain't It Funny. Okay. Inirecord niya ang demo nito para sa sarili pero wala siyang nagawa na napunta nga ito kay Jennifer Lopez. Ang masakla pa, tulad ng I'm Real, ginamit din sa final na recording ang kanyang boses nang walang pahintulot at hindi rin ito nabigyan ng sapat na credit. Pakinggan naman natin ang kantang Play. Alam nyo bang halos buong chorus nito ay boses ni Christina Milian na kung pakikinggan mong mabuti ay hindi mo talaga maririnig si J-Lo. Si Christina Milian din ang sumulat ng naturang kanta kaya siguradong labag sa loob nito na iba ang nakinabang. Pero ang problema lang noong panahon na yon ay bago pa lang siyang pumapasok noon sa industriya ng musika kaya hindi siya makatanggi sa bawat ipagawa sa kanya ng mga producers. A month later, the producers tell me, oh, Tommy Mottola's coming in and he's gonna listen to some music. Guy comes in, he hears Play, loves it, and he's like, I want this as her single. And like a month later, and so yes, I recorded the original demo. A month later, Tommy Mottola gets it for Jennifer. And next thing I know, she's going At ang to New York. pinaka-iskandalo sa lahat ay ang high notes at ang main melody ng chorus ng Jenny from the Block. Na pag-aari pala umano ni Natasha Ramos. Siya ang kumanta ng buong chorus nito na maririnig mo lang si J-Lo na sumasabay lang sa adlibs o mahihinang parte. I'm Natasha Ramos and I'm the voice of Jenny from the Block. I wonder if Jennifer knows I got paid so little for all of the work I did on her album. Don't be fooled by the rocks that I got. I'm still Jenny from the block. Used to have a little, now I have a lot. No matter where I go, I know where I came from. From the Bronx! Ilan lang to mga idol sa maraming paratang ng ibang music artist labang kay J-Lo na kung tutuusin ay may resibo lahat o may patunay. May mga ulat din na pati umano yung mga tracks na dapat ay kay Asher at kay Amerie ay napunta din kay J-Lo dahil sa impluensya ng kanyang mga producers. Kaya hindi natin alam kung ilan pa ang mga music artist na may ganitong problema kay J-Lo. May ilan namang nagsasabi na ito ay kaso ng colorism. Ginagamit umano ng mga music producers ang boses
boses ng mga black o brown women para pasikatin ang isang artist na mas marketable sa mainstream media ang aura at itsura. Pero ang malaking tanong, bakit nga ba hindi nagkakaroon ng Milli Vanilli na moment si J-Lo? Kung totoo ang mga paratang na ito, bakit patuloy pa rin niyang nagagawa ang mga ganitong bagay? Isa kasi mga idol sa ginagawa ng mga makapangyarihang tao na nasa likod ni J-Lo ay ang paglaruan ang technicality. Paano? Inilalagay nila ang mga nabanggit na nagrereklamong mga artist bilang mga background singers na kasamaang palad sa batas ng musika ay legal ito. Kahit pasabihin natin na ang background singers ang gumagawa ng 80% ng trabaho habang ang lead artist naman ang kumukuha ng 100% ng credit, nakakalungkot man parang nagiging normal na lang yon lalo na ngayon. Wala na silang pakialam sa morality dahil marami na, lalo na sa panahon natin ngayon, ang gagawin ang lahat para sumikat at kumita kahit sa anong paraan. Tama ba ako mga idol o tama ako? Tulad nga ni Jennifer Lopez, may bahid man ng pandaraya ang kanyang pangalan, nananatili naman itong isang powerhouse sa Hollywood. Mapa music industry man yan, pelikula, fashion, at beauty products. Makikita mo lagi ang mukha ni J-Lo. Pero syempre para maging patas ang ating video, ay talakayin naman natin mga idol ang depensa ng kabilang panig. Dahil ang totoo sa mundo ng music industry ay hindi lang talaga si J-Lo ang gumagawa nito. Maraming producers ang naniniwala na ang kanta maging ang mga singers ay isa lang produkto, isang brand. Kung ang boses ni Ashanti o kung sino mang walang pangalang artist ang magbibigay ng kulay at magpapasikat sa isang kanta, gagamitin nila ito. Kung kailangan magpa-sexy o ilabas ang pisngi ng langit ng isang babaeng singer para bumenta sa mga fanatics ng mga kabataan, hindi sila magdadalawang isip na gawin yan. Kita naman natin yan sa panahon natin ngayon, di ba mga idol? Sino bang mga sikat ngayon? Di ba yung mga kumakanta at nagpe-perform na naka-underwear lang sa stage? Sinasabi nila na ito na talaga ang music industry standard na sa mundo umano ng pop music normal lang ayon sa mga labels na gumamit ng boses ng songwriter sa final track para umano mapanatili ang vibe o energy ng demo. Hindi umano sa J-Lo ang nagdidesisyon nito kundi ang mga producers. Ang trabaho lang umano ni J-Lo ay maging performer. Kung ano ang version na mas maganda para sa producer ay susunod lang ang artist. Sinasabi din ng kampo ni J-Lo na ang naririnig nating boses ni Ashanti o maging ni Natasha Ramos ay ginamit lang umano bilang guide o texture. Sa recording kasi ay may tinatawag na vocal layering na doon dinodoble ang boses para tumapang ang tunog. Kaya maaari umanong nandun ang boses ni Ashanti maging ng ibang mga music artist, pero ang argumento ng team ni J-Lo ay andun din ang boses ni Jennifer Lopez. Nakablend lang umano sila. Kaya naman ay hindi umano ito isang pagnanakaw kundi isang collaboration, pero hindi nila binanggit kung bakit hindi pantay ang pagbibigay ng credit. Pero ang pinakamalakas nilang depensa ay ang katotohanan na umano na binayaran sila sa kanilang naging kontribusyon sa kanta. Ayon umano sa batas ng music industry, kapag binayaran mo ang isang tao para sa kanyang serbisyo ay work for hire ang tawag umano doon. Ibig sabihin, ang label na ang may-ari ng boses o tunog nun. Kaya technically ay legal ang ginagawa nila. Pero syempre, gaya nga na sinasabi natin, questionable talaga ito kung morality ang pag-uusapan. Matatanong na lang natin kung matatawag na bang isang musician ang isang performer kahit na hindi naman talaga siya yung tumutugtog o kumakanta. Sagutin mo yan sa comment section. Everybody's like, she can't sing, she can't dance, she can't act, she is just a pretty face, or her butt is big, or whatever they were saying about me. And I started thinking, yeah, that's true. And it really hurt me for a long time. And I just couldn't allow myself to let that become who I was. I was like, no, I'm gonna make another record. I'm gonna make another song. I'm gonna make another movie. I'm a great actress. I'm a great singer. I'm a great dancer. I'm great at this stuff. And I'm gonna keep going. And I did. And that's all I did. I just kept going. And I just started working harder and harder than everybody else.
Nagustuhan mo ba ang video natin ngayon? Kung oo, ay huwag mong kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong kwento na tatalakay sa mga paborito mong banda. Pakilike na rin itong video bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood.